Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ni na Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos At sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa mahusay na kaayusan, pinamamahalaan mo ang mga ginagampanang paglilingkod ng mga anghel at mga tao. Para mo ng awang ipagkaloob na ang buhay namin sa lupa ay pangalagaan ng mga laging tumutuwang sa langit ng mga lingkod mong anghel. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po lahat.
Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuutan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang magulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na nagbubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000, bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggagawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila tao nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan sa pamamagitan ng pag-awit, puon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat sa harap ng mga anghel. Pupurihin kitang ganap sa harap ng iyong templo. Ay uyuko at gagalang. Pupurihin kita roon. Pupurihin ang iyong ngalan. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila, pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Ang lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Poon kita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi.
Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin. Ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. On ita'y pupurihin sa harap ng mga anghel. Ita'y pupurihin sa harap ng mga Magsitayo po ang lahat. Sa daigdig ay laganap, liwanag na sumisikat, salitang buhay ng lahat. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka pa tawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos." Rabay, kayo po ang anak ng Diyos. Kayo ang hari ng Israel, wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nananampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakakita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit, at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Solidad clap para sa ating Panginoon. Ngayon po ay kapistahan ni na Arkanghel San Miguel, San Gabriel at San Rafael. Mga Arkanghel na atin pong pinararangalan at atin pong pinasasalamatan ng Panginoon sa mga anghel na Kanya pong ipinapadala sa atin para tayo tulungan. No? Ang mga anghel ay may mga ginampanan at patuloy na ginagampanan para sila po ay makapaglingkod sa Panginoon. Si Arkanghel San Miguel, sa atin pong kwentong naririnig, siya ang nakipaglaban kay Satanas. No, nung ito ay magrebelde dahil ayaw ni Satanas na pasakop sa kagustuhan ng Diyos na
lalangin o likain ang tao ayon sa kanyang larawan. At ito po ay nagrebelde at kasama ang iba pang mga anghel na nagrebelde. At si San Miguel ang namuno o nanguna para ito ay kalabanin at nagwagi naman po. No? Kaya nga sabi kung medyo malakas ang tukso sa atin pong kung nararanasan natin ng tukso, andyan si Arkanghel San Miguel para tayo ipagtanggol. Si San Gabriel naman ang naging tagapaghatid ng mensahe ng mabuting balita nang siya po ay suguin sa mahal na Birhen Maria para ihatid ang mabuting balita na siya ang pinili para maging ina ng anak ng Diyos. Naging mensahero. At si San Rafael ang pinadala naman ng Diyos para gamutin itong si Tobias at ang kanyang asawa na para sila po ay magkaanak na. Ito ang mga ginampanan ng Arkanghel San Miguel, Gabriel at San Rafael. Totoo po ang mga anghel at ito ay bahagi ng ating pananampalataya. Hindi man natin sila nakikita katulad ng mga larawan na naririto na mga anghel, pero totoo ang anghel. Gusto niyo makakita ng anghel? Tumingin lang kayo sa tabi ninyo. Yan ang anghel. No? Kung ayaw ninyong maniwala na kayo ang anghel, edi kayo na ang demonyo. Total, ayaw nyo ng anghel, edi kayo na ang demonyo. Mamili ka lang naman. No? Dalawa lang naman ang pipiliin mo. No? O pagpipilian. Pero sana, mas piliin natin ang mga anghel kaysa sa mga demonyo. Hindi pwedeng dual citizenship. Dapat isa lang. So kung gusto mo kay Satanas, di doon ka kay Satanas. Kung gusto mo naman sa Diyos, di dito ka sa mga anghel. Sabihin nyo nga sa katabi ninyo, magpakatotoo ka. Kasi ngayon nahihirapan tayo kasi minsan gusto nating i-please ang mga tao, kaya minsan hindi lumalabas yung tunay na tayo, hindi pa natin na ipapakita yung tunay na tayo, yung ikaw, base sa ng mga naging karanasan natin, kaya tayo nagiging ganito. Pero, yun nga, sa kagustuhan natin na matuwa ang tao sa atin, kagiliwan tayo, kaya pinipilit nating baguhin, palitan kung sino tayo, hindi lang basta ugali, pati itsura, ilong, mata, tenga, kulay, lahat pinapalitan natin para lang maging kaaya-aya tayo sa paningin ng mga tao. Yung kagandahan panlabas. At sa kwento natin sa Ebanghelyo, ipinakikilala ni Jesus si Nathanael. Sabi dito, siya'y hindi magdaraya. No duplicity sa taong ito. Nung sinabi niyang siya ay, kumbaga, nagdududa, mayroon bang mabuting manggagaling sa Nazareth? At nakita siya ni Jesus. Siguro, nang sabihin dito na nakita na kita, ibig sabihin, kilala na kita, Nathanael, kilala kita. Hindi mo kinakailangan magpanggap. Kilala na kita. At siya yung ipinakilala dito sa mga alagad, kay Felipe, na sinabi nga, bago ka patawagin, kilala na kita, nakita na kita. At dahil doon, mayroon akong gustong ipagawa sa iyo. Mayroon kang bahaging gagawin para sa pagpapahayag ng mabuting balita. Sabihin niyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang mapagkunwari. Kung hindi ka mabait, okay lang yan. Hindi mo kinakailangan maging mabait. Di naman masamang hindi maging mabait. Iba yung usapan na dahil masama ka, pumapatay ka, magnanakaw ka, iba po yun. Kung tahimik ka, edi tahimik ka. Kung mayabang ka, edi mayabang ka. Kung may pagyayabang ka, edi magyabang ka. Kailangan muna natin, dun
sa basic, no, na ipakilala mo muna. Ipakita mo yung totoong ikaw. Kasi kung sino yung totoong tatanggap sa iyo, dahil sa ikaw yan, yun ang mga totoo. Pero kung tinatanggap ka, dahil iba yung pinapakita mo, niloloko mo ang sarili mo. Uwian na. Kung malungkot ka, malungkot ka. Kung masaya ka, masaya ka. Kung may iniisip ka, hindi mag-isip. Huwag lang masyado matagal kasi mababaliw ka dyan. No? Kailangan mo din tinutulungan yung sarili mo. Pinoproseso mo din. Hindi pwedeng yung, no, minsan kasi agaw trip kayo, no? Nagkakasiyahan, ikaw naman palungkot-lungkot. Pag malungkot na lahat, ikaw naman saya, adik ka. Diba? Magulo eh. Diba? Kasi iba, may mga emotions tayo at kailangan yun na ilalabas. No? At yan din ay isang katotohanan po, no, na sana maintindihan nyo din po. No? Nang ordinahan ako bilang pari, hindi naman po inalis yung mga kahinaan ko o yung kami mga pari. No? Hindi ibig sabihin nilagyan na kami, pinatungan kami ng kamay, okay na, bigla kaming bumait. Hindi. May mga paring masungit, may paring mayabang, may paring mapagmataas, may paring ang hirap kausap, may paring, andun pa rin. Kasi nandun nga yung proseso. No, na kailangan din kami mismo makita namin yung kailangan naming ayusin. Kaya hindi dapat itigil, no, ang pagdarasal para sa mga pari. Kasi kami din ay tinawag katulad ng mga anghel, pero wala kami mga pakpak, no? Pero katulad ng mga anghel, kami ay tinawag at kung hindi man kayo naniniwala, pero sa tingin ko naniniwala si Jesus na mayroon kaming pwedeng maibigay. Dahil siya ang unang nagbigay sa aming mga pari na dapat naming maibigay sa tao. Pero yung hamon, no, yung hamon sa amin ay talagang maging totoo sa amin pong pagkapari. Magpakatotoo sa amin pong calling o sa aming bukasyon. Hindi pwedeng dual din ang aming citizenship. Hindi pwedeng pag ngayon pare, mamaya magwawalwal. No? Hindi pwedeng dalawang pagkatao, kundi iisa lang dahil tanggap kami at tinanggap kami. Tinanggap ako ng Diyos sa kabila ng aking mga kahinaan at itong mga kahinaan na ito ang nagiging biyaya naman para sa aking pong pagkapari. Kaya nawa po, no? Salamat sa inyo na mga nagiging anghel din naman, mga tumutulong, mga sumusuporta para, no, magampanan at nawa hanggang sa dulo, mapanindigan ko po itong pagtanggap ng tawag ng Diyos bilang pari o bilang lingkod ng Diyos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Magsitayo po ang lahat. Ang ating mga panalangin sa araw na ito ay inilalapit natin sa Ama sa pamamagitan ng pagkilos ng mga banal na arkanghel, ang mga ganap na espiritu na walang tigil na naglilingkod sa Diyos at sa Kanyang bayan. Ang ating itutugon sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga Kristiyanong nagdurusa dahil sa pag-uusig, naway ipagtanggol at palakasin ni San Miguel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang mga nagpapahayag ng katotohanan, naway mabuhay ng loob sa pangangalaga ni San Gabriel. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel,
Pagpalain mo kami, O Panginoon. Ang ating mga kapatid na may sakit at nagdurusa, naway alawin ni San Rafael. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Tayo naway magkaroon ng kababaan ng loob sa harap ng hiwaga ng paglikha na hindi natin nakikita. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. At inawang laging mamalayan ang pagkilos ng ating mga anghel na tagatanod. Manalangin tayo sa Panginoon. Sa pamamagitan ng paglilingkod ng mga anghel, pagpalain mo kami, O Panginoon. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, natatanging kahilingan sa agarang paggaling ng mga may sakit, mga espesyal na intensyon, lahat ng mga kaluluwa, at ganun din ang lahat ng mga pari na nagdiriwang ng anibersaryo ng pagkapari sa araw na ito. Ang lahat ng ito iniiling namin sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghain natin ni kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga iniligtas mo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang imik. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal, itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakila. Santo, Santo, Santo,
Panginoong Diyos makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Huspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Hawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Hawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Sumasalang ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipagdulot sa tukso, at yadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesus Kristo. Panginoong Hesus Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayong amin nang napagsaluhan ang pagkaing nagbibigay buhay, ang dalangin naming mga tinulutan nito ng lakas ay makatahak kami ng buong tapang sa landas ng kalangitan. Sa maasahang pagkalinga ng iyong mga anghel, sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Magandang umaga po, Father. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin.